For today's video, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-edit ng ganitong video at kung paano gumawa ng ganitong video na dire-diretso magsalita na walang lutang moment kagaya ng yung hindi mo na alam ang sasabihin mo kasi na mental block ka na o di kaya pa ulit-ulit yung sinasabi mo kasi wala ka nang ibang masabi sa ginagawa mo. Halimbawa na lang sa niluluto mo, yung puro na lang masarap ito guys ang sinasabi mo o di naman kaya kain tayo guys tapos mamaya-maya kain tayo guys ulit. Okay, sa video na to, gamay-gamayin natin para detailed at para madali mo lang magets kung paano ang gagawin. Basic tutorial lang to para kahit pa paano magkaroon ka ng idea kung paano magsimula, kung paano mag-edit. First step na gagawin ay kumuha ka ng ballpen at magsulat ka ng script o di naman kaya mag-type ka sa cellphone mo ng script na sasabihin mo. Mahalaga ang script sa lahat ng klase ng video. Sa script nakasalalay ang storytelling ng sequence or pagkasunod-sunod ng video na ginawa mo. Sa susunod na video ko na lang himay-himayin by detail ang tamang paggawa ng script writing para hindi na humaba ang video na to. Yes, tama yung narinig mo. May tamang guidelines or pattern sa pagsusulat ng script. Second step, videohan mo ang sarili mo kagaya nitong ginagawa ko. Kapag selfie camera ang gamit mo kagaya ko, iset mo lang yung camera mo into highest possible resolution. Maglagay ng ilaw na nakatapat sa mukha mo tapos mag-record ka na. Mahalaga ang ilaw sa paggawa ng video kaya nga lights, camera, action. This time, basahin mo na yung script na isinulat mo. Either nakasulat yan sa teleprompter or sa papel. Basta kung saan ka sanay o komportable, dun mo isulat. Ako kasi old school ako kaya nasa papel. Habang nagsasalita ka, siguraduhin mong sa camera ka nakatingin, hindi sa screen. Huwag ka sa screen ng cellphone tumingin. Okay? Ganito itsura mo pag sa screen ng cellphone nakatingin, no? Kita mo? Huwag mo ring ibababa yung paningin mo sa script mo hanggat hindi ka pa tapos magsalita. Ganito. Pagkatapos mong magsalita, i-check mo yung nirecord mo kung may bulol moments ka ba? Or kung meron kang nasabi na medyo hindi mo nagustuhan, ulitin mo lang mag-record. Okay, kung natapos mo na lahat yung sasabihin mo, i-check mo lahat isa-isa yung nirecord mo. Huwag kang mag-alala sa mga lutang moments mo kasi aayusin natin yan sa video na to. Third step, mag-download ka ng CapCut kung wala ka pa nito or kung anong editing app ka man sanay. Okay? Mas masarap mag-edit dito sa CapCut kaysa sa Reels o di kaya sa TikTok ka mag-edit. Kung professional na editing result ang hanap mo free lang tong app na to sa Play Store o di kaya sa App Store. Ano, na-download mo na ba? Tagal! Okay, open mo CapCut mo. Makikita mo dito yung plus sign, new project. I-click ang new project. Makikita mo dito videos, photos, live photos kung iPhone user ka. Kung Android naman ang gamit mo, video and photos lang yung nandyan. Walang live videos. So dahil video itong gagawin natin, dito tayo sa videos. Matik na nakahiwalay yung video at photos. Gallery ito ng cellphone mo para maliwanag. Itong mga video na nasa taas, ito yung huling ni-record natin. Tapos scroll up, ito naman yung mga naunang ni-record natin. Kung mapapansin mo, bawat video may maliit na white circle sa taas, sa upper right side. I-click lang natin isa-isa na magkakasunod-sunod. Napansin nyo? Meron numero bawat videos. Kapag click itong white circle sa upper right side, ang galing di ba? Para hindi tayo malito sa pagkasunod-sunod. Kapag napindot na lahat, ay meron nakalagay dito sa baba na add. Nakalagay dito kung ilan ang i-add. Ganito kadetalyado ang CapCut. Kaya madaling gamitin. Nasusundan po ba? Okay, i-click lang natin itong add. Hintayin lang natin na mag 100% loading. So nandito na tayo. Itong part na to sa taas, ito yung timeline or result ng ine-edit or i-edit natin. Ito naman kung palalakihin natin into full screen para makita lang natin. Ito naman ang pipindutin kung ibabalik natin sa normal, nandito sa baba. At ito naman kung i-play natin yung video. Itong part na to, yung i-edit natin na galing sa gallery mo. So kung mapapansin mo, 30 minutes lahat yung kabuuan ng video. Slide mo lang sa kahit na anong part dito para ma-check natin kung kumpleto ba lahat yung video. Pagdating dito sa pinakadulo, makikita natin itong CapCut watermark. Click lang natin to, then delete para matanggal. Huwag na huwag kakalimutang i-delete to para malinis ang project natin, tropa. Itong mga nasa baba, ito naman yung mga functions or tools na pang-edit natin sa mga videos na nandito. Itong ratio naman, mamimili ka kung anong size, kung pang TikTok ba or Reels, kung pang Instagram or pang YouTube na madalas ginagamit ko, 16:9, 4:3 ba or 3:4, etc. So dahil long form video ito, itong 16:9
9 ang pipiliin ko. Kasi sa YouTube channel ko unang ina-upload ang mga videos ko bago sa Facebook or TikTok. Para isang effort lang. Pero kung pang Reels, itong 9x16 ang gagamitin natin. Okay, nasusundan po ba? I-click lang natin itong nasa unahang video. Napapansin nyo, nag-iba yung mga functions sa baba. Pinindot natin to kasi may gagawin tayo sa kanya. Pindutin natin ng play, tapos pakinggan natin. For today's video, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-edit ng ganitong video at kung paano gumawa ng ganitong video. See? Ang hahaba ng mga space ng mga lutang moments. Para makita natin ng accurate yung mga lutang moments or yung mga walang salita, hanapin lang natin dito sa baba yung extract audio. Pindutin natin to para lumabas yung audio nito. Kita mo, nakasulat dito, extracted audio. Itong part na to, ito yung lutang moment na walang salita. So para tanggalin to, itapat lang natin itong vertical line na nandito sa gitna. Sobrahan lang natin ng konti kasi ito yung unang salita. Ayan, nakatapat na yung vertical line sa tapat na kung saan natin i-split. Tapos i-click natin itong back para bumalik yung audio dun sa video. Ginagawa natin to para accurate yung action ng bibig dun sa audio. Okay? Click ulit natin tong video kasi may gagawin tayo sa kanya. Dito sa baba meron split. Ang gamit ng split para maihiwalay or split yung video. Click lang natin to. Ayan, napansin nyo, nagkaroon na siya ng split. Click natin tong video na ihiniwalay natin. Extract audio para ma-double check natin kung ito nga ba yung video na walang salita. So ito nga siya. Click natin itong back para bumalik yung audio sa video. Click natin itong video na walang salita or lutang moment. Tapos click delete para mabura na yung part na walang salita. Okay? Para magdugtong siya dun sa part na nagsasalita. Ayan, nawala na yung lutang moment. Click natin ulit tong naunang video. Then extract audio. Kapag itong nakasulat na extracted audio ay natatakpan niya yung audio mismo, click lang natin itong back na nandito sa baba para makita natin ng buo yung audio. Tapos slide lang natin dito sa tapat ng vertical line na nasa gitna kung alin man ang i-split natin. Click lang natin tong back na nasa gitnang right side para bumalik yung audio sa video. Click ulit natin to, then extract audio. Itapat ulit tong vertical line na nandito sa gitna kung saan tayo mag-i-split. Then back. Ibinabalik natin yung audio sa video para accurate yung action ng bibig dun sa audio. Choose natin itong split para ma-delete natin itong lutang moment. Nasusundan ba? Medyo boring tong content na to pero pag nasundan mo to, sulit to. Ako sinasabi ko sa'yo. Okay, paulit-ulit lang na ganito ang gagawin hanggang sa completely deleted na lahat yung mga part na walang salita para magdugtong-dugtong yung mga part na nagsasalita lang. So ang result, yung sobrang haba na video kanina napaigsin na natin. Kinuha lang natin yung mga part na mahahalaga lang. Dahil natanggal na natin yung mga part na dapat tanggalin. Play natin para ma-check natin. For today's video, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-edit ng ganitong video at kung paano gumawa ng ganitong video na dire-diretso magsalita na walang lutang moment kagaya ng yung hindi mo na alam ang sasabihin mo kasi na mental block ka na o di kaya pa ulit-ulit yung sinasabi mo. So ayan, dire-diretso na siya magsalita. So dahil tapos na tayo mag-edit, it's time to export naman ang project natin. Dito sa upper right side ng ating screen, meron nakalagay na pagpipilian ng resolution kung gaano kalinaw ang trip natin sa project natin. Click lang natin to tapos isagad natin into 4K para malinaw kapag in-upload natin sa mga social media account natin. Tapos itong part na to, kung ilang frame per second, isagad natin itong code rate para maiwasan natin na pixelated ang video natin tropa. Para quality ang video natin. Tapos lagyan natin ng HDR. Walang Smart HDR yung Android ko kasi mid-range na Android lang. Tapos click natin itong export side na nandito sa upper right side. Wait lang natin na mag 100%. Kapag 100% na ito, may nakalagay dito na ready to share at dito pwede directly i-share sa mga social media na meron dito. Wag na wag gagawin to. Yung direct share kasi may watermark ng CapCut na nakalagay mismo sa video. Hindi sa dulo ng video nakalagay yung watermark. So ayaw natin yon. Click lang natin tong done na nandito sa upper right side. Pagka-click, ganito na itsura. Ito yung mga listahan ng mga project mo within your CapCut
CapCut app, balik tayo sa home screen ng ating cellphone, open natin yung gallery or photos natin, and boom! Nakasave na siya dito sa cellphone natin and pwede na i-upload anytime. So that's how to do this kind of video. Pwede ka nang gumawa ng business presentation mo or project na kung saan pwede mong gamitin. Pwede mong gamitin sa cooking videos mo, pwede mong gamitin sa kahit na anong vlog mo, or kahit na anong content pa yan, mapa-entertainment man yan, or informative, educational, bahala ka na. Umaasa ako na sana yung nakapanood nito ay may natutunan kahit papaano man lang. Balikan nyo lang tong video na to kapag hindi agad na-gets. Explore nyo lang yung loob ng CapCut. Huwag matakot mag-experiment. Dun mo matutuklasan na lahat ng video tutorials how to edit ay basic lang. Ikaw mismo ang makakatuklas na ganun lang pala kadali mag-edit. Sabay-sabay tayong matuto para makabuo tayo ng solid at quality na content. Sinabi ko kanina sa intro na ang next video ko ay kung paano gumawa ng tamang script writing. Anytime na matapos ko ang video ko about script writing, ilalagay ko kaagad dito sa end screen ng video na to. Again, sana may natutunan kahit papaano, at kung nagustuhan mo tropa ang video na to, consider to subscribe naman dito sa YouTube channel ko and pakipalo na rin dito sa Facebook page ko. Ako to si Pula, ang tropa nyo. Salamat! Hanggang sa muli! Peace!